Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay July 19, 2025. At ang scripture po natin ngayong araw ay Nahum chapter 1 verse 3. And yung topic po natin ngayong araw is patient. Mabilis ka bang magalit? And yung sabi po dito sa concept natin na patient is reference to God, is His godness, is withholding deserved punishment from sinners over a period of time. It reflects His long-suffering character. He does not rush to anger but gives space for repentance. God's patience is not weakness of delay but a purpose display of His mercy toward both the elect and the rebellious. His patience magnifies His justice, as no sin goes unpunished, and His grace as many as lead to salvation during this delay. We should never presume upon God's patience, but respond with repentance, reverence, and gratitude. And yung scripture po natin na Nahum chapter 1 verse 3, sabi po dito, the Lord is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind, and the storm and clouds are the dust of His feet. Sa Tagalog po, ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan. At sa anumang paraan ay hindi mawawalang sala ng Panginoon. Ang nagkasala, ang kanyang daan ay sa ipo-ipo at sa bagyo. At ang mga ulap ay siyang alikabok ng kanyang mga paa. And yung teaching number 1 po natin is God is patient and slow to anger. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay hindi ganon agad-agad naggalit, na hindi po siya naggalit agad dahil nga po sa topic natin ngayon na patient ng ating Panginoong Diyos daw po yung pinaka-reference na siya yung reference kung bakit na gawa yung patient na yan, na yung ating Panginoong Diyos is hindi po siya madaling magalit. And teaching number 2, God delays justice to extend His grace. Sabi po dito na kapag po tayo ay nakakagawa ng kasalanan, hindi po agad-agad tayo binibigyan ng kaparusahan ng ating Panginoong Diyos. Bagamat binibigyan niya po tayo or pinapalawak niya po yung grace na binibigay niya sa atin. Imbis na bigyan tayo agad ng kaparusahan. And teaching number 3, we must be quick to repent. Sabi po dito na kapag po tayo ay nakagawa ng kasalanan, tayo po ay dapat mag-repent agad or humingi agad ng tawad sa ating Panginoong Diyos at sabihin natin yung mga kasalanan sa Kanya agad. And application number 1, do not presume upon God's patience. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na wag po tayong na yung binibigay sa ating patient ng ating Panginoong Diyos ay wag po natin gawin na ugaliin natin na alam mo naman na binibigyan ka ng patient ni God pero inuugali mo pa rin na ulit-ulitin. Dapat po wag po natin i-presume yung binibigay na patience ng ating Panginoong Diyos. And the application number 2, be quick to repent, do it now. Sabi po dito na, ayun nga po, na-apply po natin sa buhay natin na dapat po ay mabilis po tayo na humingi ng tawad sa ating God kapag po nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Kahit nga po binibigyan tayo ng patient, but dapat po na humingi tayo agad ng tawad sa mga nakiliging kasalanan natin. And application number 3, be patient just as God is patient. Sabi po dito na
i-apply rin po natin sa life natin na dapat tayo ay maging patient kasi nga po, yung God po natin is talagang kahit marami na tayong kasalanan, mga creation niya is nagbibigay pa rin siya ng patience sa atin at hindi agad siya nagbibigay ng kaparasahan sa atin. Kaya dapat po tayo ay maging patient din sa bawat isa. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God